Okay, so tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Okay, and buksan po natin ang ating mga Biblia sa Hebrews chapter 9, verse 22. And pinamagatan po natin itong ating pag-aaral, The High Cost of Forgiveness. The High Cost of Forgiveness. Hebrews chapter 9, verse 22. Basahin ko po sa bagong ang Biblia Translation. So, I hope nandyan na po kayo sa talata na ating pong pagbubulay-bulayan. Ito po ang salita ng Diyos. Sa katunayan, sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Palayan ng Diyos ang kanyang salita. Si William Cooper ay naging mananampalataya ng Panginoon sa ilalim ng ministeryo ni John Newton. So, ilan si John Newton, siya yung sumulat ng hymn na Amazing Grace. How sweet the sound. Bagamat siya yung totoong mananampalataya, there were several periods sa buhay niya kung saan nagkaroon siya ng malalim na pagdududa kung totoo nga bang mahal siya ng Diyos. At na kung totoo nga ba na siya ay mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. So, hindi po natin maitatanggi that there will be times na yung ating pananampalataya dahil sa tulad nga na sinabi sa ating confession, it will be assailed. No? It will be attacked by the enemy. Kung hindi po tayo magiging maingat at tayo po ay magpapabaya, ito po ay pwedeng manghina. And probably that's the situation of William Cooper during these times. And you know, kung ano po yung naging paraan ng Diyos para sagutin yung kanyang mga doubts patungkol sa kanyang pagiging Christian at patungkol sa kalagayan niya bilang isang makasalanan sa pamamagitan ng kanyang pagme-meditate sa salita ng Diyos. One time, he was meditating on Zechariah chapter 13 verse 1. At dito, the Lord revealed to him comforting words, answering yung kanyang mga pagdududa regarding sa pinatatawad nga ba ng Diyos ang aking mga kasalanan? No? Totoo nga bang ako'y mananampalataya? And because of his meditation on this passage, he was able to write a hymn. At ang title po ng hymn na yon na sinulat ni William Cooper, maaring pamilyar po marami sa inyo, There is a fountain filled with blood. There is a fountain filled with blood. At yung pong unang linya, or unang stanza po nung hymn na ito, ganito ang nakasulat, There is a fountain filled with blood, drawn from Emmanuel's veins, and sinners plunged beneath that flood, lose all of their guilt stains, or lose all their guilty stains. At ito, nung sinulat ito ni William Cooper, he became aware na ang solusyon sa kanyang mga problema pagdating sa kasalanan ay ang epektibong pagtubos ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng pagdanak ng kanyang sariling dugo. Kaya ngayon, ito pong hymn na ito, There is a fountain filled with blood, is considered as the redemption anthem of the church. One of the favorites ng maraming mga churches, there is a fountain filled with blood. Totoo, meron po tayong matinding pangailangan patungkol po sa issue ng kasalanan. Okay? We need the right answer regarding this great problem of sin. And the great problem of sin is answered by the available forgiveness from God. And this is the only solution. Ang ating Panginoong Hesukristo ay nag-alay ng kanyang sarili sa krus upang sa pamamagitan ng pagdanak ng kanyang dugo, ang makasalanan ay mapatawad at mabigyan ng pag-asa. So gusto ko i-summarize yung ating pag-aaral ngayon this way. No one can become a Christian without trusting the gospel truth that forgiveness is only possible through the blood of Jesus Christ. So wala pong sino mang tao ang magiging totoong mananampalataya o Kristiyano kung hindi siya magtitiwala sa katotohanan ng Ebanghelyo
na nagsasabing ang kapatawaran ay makakamit lamang sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. So two things yung gusto kong pansinin natin sa pamamagitan ng maikling talata na ito. One, the unavoidable need for forgiveness. And second, the inescapable necessity of blood sacrifice. So tingnan po natin yung una. Okay, the unavoidable need for forgiveness. So any sensible person would agree with me about the undeniable fact that the world and man himself have major problems. Lahat tayo may problema. Okay, walang tao sa ibabaw ng mundo ang walang problema. Diba? Kahit yung pinakamayaman at pinakamakapangyarihang tao sa mundo na ito, meron din silang problema. In fact, kasing level ng kanilang status yung kanilang problema. So the greater their wealth, diba? The greater their status, the greater their problems. Hindi naman, kung ilalagay mo sa katayuan natin mga normal na tao, diba? So ganun din naman yung problema natin pagdating sa buhay natin. So ka-level din naman natin, yung mga problema na yon. So wala pong problema ang isang tao na hindi angkop sa kanyang kalagayan. And many have tried to suggest ways on how one should understand, if not totally remove this problem. So, iba't ibang level ng tao, iba't ibang klase ng problema, hinahanapan natin ng solusyon. But no matter how hard man tries to get rid of those problems, ayaw talaga mawala ng problema. They would not go away. Siguro isang bagay na consider mo sa mga pinoproblema ng mga tao sa mundo, karamdaman. Diba? Karamdaman. Kahit na po ang science of medicine sa panahon natin ngayon, masasabi nating very advanced na. So throughout the centuries, ang medisina ay hindi na katulad talaga ng dati. Masyado na tayong advanced na may mga karamdaman noon na pagka nagkaroon ka, tiyak mamamatay ka. Pero sa panahon natin ngayon, dahil sa advancement ng mga vaccines, ng mga medicines, pag nagkaroon ka ng mga karamdaman na dati kinamamatay ng mga tao, ngayon hindi na. Di ba? Nakakasurvive na ang mga tao. For instance, yung pong bulutong, chickenpox, smallpox, noong pong 1880 hanggang 1980, alam niyo ba na napakaraming pinatay ng bulutong? More than around 500 million people died because nagkabulutong sila. From 1880 hanggang 1980. So several centuries, Pagka nagkaroon ka nun, fatal na yon. Sigurado mamamatay ka na. Lalo na pagka nagkaroon ay sanggol. Wala kasing gamot noon eh. Pero, by the work of a person named Edward Jenner, a vaccine was developed. For smallpox. Kaya ngayon, pagka nagkaroon ng smallpox, di ba smallpox nakakahawa yan eh. Pagka merong isang tao meron yan, tapos nandun ka sa same room kung saan siya naroon. So airborne kasi yung virus niyan eh. Pagka nagsasalita siya, sumasama sa hangin, pwedeng mahawa ka. Ganun kaseryoso yung sakit na bulutong noon. Pero nagkaroon ng vaccine na pamamagitan ng medical work ni Edward Jenner, wala na pong namamatay ngayon sa pamamagitan ng bulutong. Kasi napaka-affordable ng mga vaccines. Baby pa nga lang, di ba? Saksakan na ng vaccine. Kaya lang, hindi lang naman po pang-physical ang problema ng tao sa mundo eh. Kailangan nating tanggapin yung katotohanan na ang problema ng tao sa mundo, aside from problems na physiological, merong problems na spiritual. Okay? Meron tayong problem na spiritual. The world and man are not they used to be since the rebellion of man in the Garden of Eden. Nung nahulog si Adan at si Eva sa kasalanan, hindi na katulad ng dati ang tao. Kaya pinag-aralan natin sa ating Bible class, bago nahulog si Adan at si Eva, pwede silang hindi magkasala at pwede rin silang hindi mamatay. Pero nagkasala sila, hindi na nila kayang hindi magkasala at hindi na rin nila kayang hindi mamatay. So nagbago talaga yung kalagayan ng tao. Pagkatapos niyang mahulog sa kasalanan, sin ruined everything. Sinira ang kasalanan ng lahat. And I believe,
Pag pinag-usapan natin ang problema ng tao sa ibabaw ng mundo, ang problemang espiritual ang mas matindi. Ang problemang espiritual ang mas seryoso. Ito yung mas dapat nating binibigyan ng pansin at tinahanapan ng solusyon. Yung mga epektong nakasisira ng kasalanan ay halata mo sa buhay ng tao eh. Di ba? Kauna-unahan niyang epekto ang tao dahil sa kasalanan namamatay. Pero hindi lang tao yung naapektuhan ng kasalanan. Sangayon sa Romans chapter 8, verse 20 to 23, ang kasalanan naapektuhan maging ang mundo na ito na ating tinitirhan. Hindi lang tao ang naapektuhan ng kasalanan, nung nahulog si Adan at si Eva, pati ang mundo ay nakasalanan, naapektuhan ng kasalanan. Sabi nga dun sa sulat ni Apostle Paul na yun, nananaghoy maging ang mundo na ito dahil sa kasalanan, no? Kumbaga parang sinasabi niya na damay lang siya sa kasalanan ng tao, no? Aapektuhan din siya sa kasalanan ng tao at maging siya ay umaasa na darating yung panahon na mapapalaya maging siya na nilikha ng Diyos ang mundo mula sa pagiging alipin ng kasalanan. And when you look at sin from the perspective of the Bible, makikita mo ang Bible ay isa lamang big story. No? Isa lamang malaking story ang picture. And what is that story? It is the story of God's redemption of man. No? Ang Biblia ay isang malaking story at ang story na ito ay patungkol sa kung ano yung ginawa ng Diyos para ang tao ay iligtas mula sa kasalanan. Para ang tao ay bigyan ng pag-asa. And when you look at it from the perspective of man, two things will become clear. No? Number one, isang bagay na magiging malinaw sa atin, pag tinignan natin ang issue ng sin from our own perspective, is this: man needs to be forgiven of his sins. So that's the first thing na dapat maging malinaw sa atin. When we look at sin from our own perspective, we must admit that this is a problem. Kailangan aminin natin na kasalanan ay problema. At ang solusyon lamang sa kasalanan ay kapatawaran. Kapatawaran. When Adam and Eve fell into sin, ang pangangailangan nila ng kapatawaran has become one of the most important highlights of the entire Bible. So, from Genesis up to the very end of the Bible, Revelation, the issue of sin, yung ina-address ng Diyos. No? At kung ano yung in-offer niya na solution to remedy the situation of man in sin. Natandaan ninyo, doon sa Genesis chapter 3, verse 7, what did they understand, no, regarding their situation when they fell? Ang ginawa ni Adan at saka ni Eva, pagkatapos nilang makita na ang mga sarili nila ay hubad. Ano sabi dun sa verse 7? Nagtahi sila ng mga dahon ng igos, no, para takpan ang kanilang kahubaran. No? At that moment, Adam and Eve acquired a new awareness. So nagkatotoo yung sinabi ng ahas. Pagka kumain kayo ng bunga na ito, na totoong ipinagbabawal ng Diyos, ay mabubuksan ng inyong mga mata. No? Nabuksan nga ang kanilang mga mata. Pero nung nabuksan ang kanilang mata, naunawaan nila ang isang bagay. Ano yun? Nagkasala sila kay Yahweh. Nagkasala sila sa Diyos. Nagrebelde sila sa kanila o sila sa Diyos na lumikha sa kanila. At inisip nila na sa pamamagitan ng pagtatakip ng kanilang kahubaran, ay hindi makikita ng Diyos ang kanilang kasalanan. Sa pamamagitan ng kanilang pagtatakip ng kanilang kahubaran, ay maaari nilang matakasan ang mapanuring mata ng Diyos. Kaya hindi nila alam na yung kanilang attempt na takpan ng kanilang kahubaran actually gave them away before God. No? Lalong naging malinaw sa Diyos nang makitang sila'y mayroong covering sa kanilang mga sarili na sinuway nila ang kanyang malinaw na ipinag-utos. Note that this is still how many people try to get away from the guilt of their sins today. Ba ganyan din ang ginagawa ng mga tao ngayon sa modern time na ito? Para takasan ang guilt ng kanilang kasalanan, anong ginagawa nila? They have invented many ways para takpan ang kanilang kahihiyan. Diba? Tinatakasan nila ang kanilang pananagutan sa Diyos. But in reality, they are simply making themselves comfortable while still persisting in their sins. Kunwari, tinatakpan nila ang kanilang kasalanan, pero ang totoo ay
komportable sila at gusto nilang ipagpatuloy ang kanilang paglabag sa kagustuhan ng Diyos. Now, many theologians believe, kasi dun sa Genesis chapter 3 verse 21, pinalitan ng Diyos yung damit na ginawa ni Adan at ni Eva mula sa mga dahon ng igos. Pinalitan niya ng pananamit na gawa sa balat ng hayop. Maraming mga theologians na naniniwala na ang pangyayari na ito ay pamamaraan ng Diyos para bigyan ng solusyon ang problema ng tao pagdating sa kanyang kasalanan. Parang sinasabi ng Diyos, hindi sapat yung ginagawa mo para masolusyonan yung problema mo. At ang problema mo, hindi talaga ang kahubaran mo. Ang problema ng tao, kasalanan sa harapan ng Diyos. At kahit anong gawin mong pagtatakip ng kasalanan na yan, ay hindi sapat. No? Kaya ang Diyos mismo ang nagbigay ng paraan para ang kahubaran ng tao sa kanyang harapan ay matakpan. So no amount of good works can cover man's sins. Kahit anong gawin ng taong pagiging mabuti sa kanyang kapwa, magiging mabuting mamamayan, hindi sapat yan, no? Para matakpan ang iyong kasalanan. Walang institusyon ng tao ang pwedeng makapagbigay ng solusyon. No? Walang ospital ang pwedeng gumamot ng ating kasalanan. No? Walang eskwelahan ang pwedeng totoong magreforma sa ating pagiging masama. No? Walang curriculum o walang method, no? O walang pamamaraan ng pagtuturo na ang pwedeng bumago ng kalagayan natin na nagiging guilty tayo sa harapan ng Diyos. There is no physical or psychological manipulation that can remove the guilt of sin. Diba? Kahit may psychologist kang na konsultahin, no? O kahit may gamot ka na inumin, wala pong klase ng medication or medical profession ang pwedeng mag-alis ng guilt ng kasalanan mo sa iyong puso. Walang magagawa ang tao para solusyonan ang kanyang problema pagdating sa kasalanan. Wala. Wala tayong kayang gawin. The problem of sin has only one solution, and it is forgiveness. Totoong dapat i-recognize natin na tayo may problema pagdating sa kasalanan, at ito ay isang napakalaking problema, at wala tayong kayang gawin para solusyonan ang problema ng kasalanan. But there is one solution available, and that is forgiveness. Ang pinakamatinding dilema ng tao includes both the seriousness of his sins, but not only that, also his inability to remove the stains of sin. Malaking problema ang kasalanan. Pero dadagdagan pa yan ng isang mas malaking problema na wala kang pwedeng gawin para alisin ang iyong guilt sa iyong puso sa harapan ng Diyos. Pero purihin ng Diyos, because after realizing and recognizing na kailangan natin ng kapatawaran, sapagkat yun ang solusyon sa kasalanan, pero hindi natin kayang ibigay ang solusyon na yun, ang Diyos ang gumawa ng paraan. So that's the second thing I would like to mention here. God provided the only means for man to be forgiven. Totoo, we need forgiveness. At wala tayong magagawa to get that forgiveness for ourselves. Pero ang ginawa ng Diyos, ang Diyos ang nag-provide ng pamamaraan para tayo po ay mapatawad. The need of man for forgiveness is painted all throughout the Bible. Makikita mo siya even from the Old Testament. At ano ang pinakamalinaw na turo sa atin sa lumang tipan pagdating sa kasalanan ng tao? The animal sacrificial system. Ginag-aralan mo yung Old Testament, mababasa mo doon, diba? Ang mga Hudyo ay inutusan ng Diyos para masolusyonan ang problema mo sa kasalanan, kailangan kang maghandog. Kailangan kang mag-sacrifice. Kaya pag binasa mo yung Leviticus, for instance, chapter 4 verse 35 and chapter 5 verse 10, ganito nakasulat, at ang pari o saserdote ay gagawa ng pagtubos para sa kanya, alang-alang sa kasalanan na kanyang nagawa, at siya ay patatawarin. Nagbigay ang Diyos ng paraan para ang kasalanan ng mga tao sa lumang tipan ay mapatawad. At yun ay sa pamamagitan ng pagpatay ng mga hayop at sa pamamagitan ng pag-aalay
ng kanilang mga dugo. Ang Diyos mismo ang nag-institute ng ritual na ito. Pero, ang inaalok ng Diyos sa pamamagitan ng ritual na ito ay isang pansamantalang pagtatakip sa kasalanan ng mga tao. Pansamantalang pagtatakip. Yes, at that particular point in history, na-address ang kasalanan ng tao. Pero temporary lang. So, kapag nag-aalay ng dugo, ang mga Israelita doon sa tabernakulo or sa templo, tinatanggap ng Diyos ito at pinapatawad pansamantala ang kanilang mga kasalanan. Sinasabi nating pansamantala sapagkat ang mga dugo na galing sa mga hayop na ito na inihahandog ay hindi po ang permanenteng solusyon na maglilinis sa konsensya ng tao. Hindi. Ang ritual ng animal sacrifices sa lumang tipan ay ginagawa hindi permanenteng solusyon, kundi isang gawain ng anticipation ng pagdating ng isang perpekto at kompletong handog para sa ikapagpapatawad ng kasalanan ng mga tao. At yan ay ang handog ng dugo at buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya mga tao sa lumang tipan, paulit-ulit silang naghahandog. Pag binasa mo yung Leviticus, binasa mo yung mga records about the animal sacrifices, sa time na yan, paulit-ulit eh. Every time na makagagawa sila ng kasalanan, kailangan nila maghandog. Kasi sa pamamagitan ng paghahandog ng dugo ng hayop, doon matatakpan ang kanilang mga kasalanan sa harapan ng Diyos. Pero ang lahat ng iyon, ako naniniwala na ang lahat ng yan ay naunawaan ng mga tao sa lumang tipan na pansamantala lamang. Kapagkat merong darating na isang huli at permanenteng, perpektong handog na hindi lang basta magtatakip ng kanilang kasalanan sa harapan ng Diyos, kundi magbubura ng kanilang kasalanan sa harapan ng Diyos. At yan ang sinasabi sa atin ng sumulat ng Hebreo dun sa chapter 10, verses 11 to 12 and verse 14. Ganito nakasulat. At bawat pari ay tumatayo araw-araw na naglilingkod at paulit-ulit na nag-aalay ng gayunding mga handog na kailanman ay hindi nakapag-aalis ng mga kasalanan. Ngunit, nang makapaghandog si Kristo ng isa lamang alay para sa mga kasalanan, para sa lahat ng panahon, siya ay umupo sa kanan ng Diyos. Sapagkat sa pamamagitan ng isang pag-aalay ay kanyang pinasakdal para sa lahat ng panahon ang mga pinababanal. Nakita mo kung gaano ka efficient and effective ang alay ng ating Panginoong Jesucristo. Nung nag-alay ang Panginoong Jesucristo ng kanyang dugo dun sa krus, ginawa niya lang ng minsan. Diba? Hindi niya naman inulit yung kanyang pag-aalay sa krus. Minsan lang namatay ang Panginoon sa krus. Pagkatapos diba, namatay siya at nanatiling patay ng 3 araw. Pagkatapos siya'y muling nabuhay. Ano nangyari? Nagpakita nga siya sa mga alagad at sa mga apostol sa loob ng ilang panahon. Pero, pag binasa mo Acts chapter 1, di ba, makikita mo doon ng Panginoon, pumanig sa langit. Yan yung sinasabi ng author ng Hebrews dito Ang Panginoong Jesucristo, matapos niya mag-alay ng handog, ng minsanan para sa lahat, siya'y pumanik sa langit at umupo sa kanan ng Ama. Anong ibig sabihin? Sa Old Testament, yung mga saserdote, hindi sila umuupo. Lagi silang nakatayo. Bakit? Kasi walang tigil ang kanilang paghandog. Sa dami ba naman ng tao sa bayan ng Israel noon. Kahit gaano karaming saserdote, hindi sila matatapos sa kanilang paghahandog. Walang umuupo. Pero ang Panginoon, bilang dakilang saserdote natin, nag-alay siya ng minsan. Pagkatapos, pumanig sa langit at siya'y umupo. Ang sinasabi doon, nung umupo ang Panginoon doon sa kanang trono ng Ama, tapos na ang kanyang trabaho ng paghahandog. Hindi niya nang uulitin yun. Sabi nga doon sa verse 14, pinasakdal niya sa lahat ng panahon ang mga pinababanal. Sapat na yun. Diba? It is through the means that God Himself provided na yung pagiging seryoso ng kasalanan ng tao at ang kanyang kawalan ng kakayahan na solusyonan ito, tinapos ng Diyos. Di ba? Purihin ng Diyos kasi hindi na natin kailangan magandog ngayon No? Hindi na natin kailangan bumili ng isang perpekto o walang kapintasang tupa o kambing o baka para ihandog sa templo.
para patawarin ng Diyos ang ating kasalanan. Ginawa na ng Panginoon ang minsang paghahandog. Hindi na kailangang ulitin. Kaya ang problema ng tao pagdating sa kasalanan, nabigyan ng solusyon. At ang solusyon, hindi pansamantalang pagtatakip ng kasalanan, kundi paglilinis ng ating kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Sa panahon na ito, both Christians and non-Christians, lahat tayo may issue sa sin eh. Kung Christian ka, may issue ka sa sin. Diba? Yung remaining sin na pinag-aralan natin. So kung ikaw naman ay hindi Christian, you are still a slave of sin. Pag Kristiyano ka na, ibig sabihin na born again ka na, hindi ka na ngayon nagmamahal sa paggawa ng kasalanan. Diba? You will avoid sinning. You will hate sin. Ang buhay mo ay characterized na ng transformation sa pagiging kawangis ng ating Panginoong Jesucristo. Romans chapter 8 verse 29. Diba? 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Bagamat may problema tayo sa kasalanan bilang mga mananampalataya, alam natin may solusyon binigay ang Diyos. At yun ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At available yun sa atin. Diba? Available na ma-enjoy natin. Pero kung hindi ka pa Christian, namubuhay ka ngayon sa kasalanan and sa pagmamahal sa mundo na ito. You are not really enjoying the satisfaction of the forgiveness of sin. You are enjoying sin. Na namumuhay ka sa paggawa ng kasalanan. And it is something that is perilous. Delikado sa buhay mo. Delikado sa kaluluwa mo. Kung mananatili kang nabubuhay sa kasalanan, mapapahama ka. Kaya ang solusyon para sa isang mananampalataya, ang kinin ng kapatawaran na alok ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo, sa hindi mananampalataya, lumapit kay Kristo para humingi ng kapatawaran. Yung tiyak na kapatawaran ng iyong kasalanan. So that's number 1. So number 2, tingnan natin the inescapable necessity of blood sacrifice. Totoo na meron tayong undeniable problem with regard to sin. Pero may solusyon. Okay? Pero yung solusyon na binigay ng Diyos ay hindi simple. Our text clearly tells us that forgiveness of sin is possible, but its cost is not cheap. No, hindi po mumurahin ang paraan na ibinigay ng Diyos para ang kasalanan ng tao ay mapatawad. Ang sabi dito, kailangan merong magdanak ng dugo. So hindi nagbago yung requirement. Sa Old Testament, kailangan may magdanak ng dugo para mapatawad ang kasalanan. Ganon din sa New Testament. The only difference is, sa Old Testament, ang nagdanak ng dugo o nagdadanak ng dugo ay mga hayop. Pero pagdating sa New Testament, ang kinailangan magdanak ng dugo ay ang anak ng Diyos. Man caused a problem so serious that he could not resolve it on his own. The solution for man's sin is something that only God Himself can provide. But in order to provide the solution for sin, kailangan magbayad ang Diyos ng isang napakalaking halaga. Ulitin ko yan. Para matanggap natin ang solusyon para sa ating mga kasalanan, which is forgiveness, God needed to pay a very high cost. Sabi nga ni Carnegie Simpson, para sa tao, ang pagpapatawad ay isa sa mga pinakasimpleng tungkulin. Pero para sa Diyos, ito ang isa sa pinakamalalim na suliranin. Hindi naging madali sa Diyos ang magpatawad ng ating mga kasalanan. Hindi naging madali para sa Diyos na kalimutan ang kasalanan ng mga taong nagsisisi sa mga ito. At dalawang bagay gusto ko ipakita sa inyo. Para patunayan na hindi naging madali para sa Diyos ang magpatawad ng ating mga kasalanan. Una, it is because forgiveness must be compatible with God's justice. Para makapagpatawad ang Diyos, kailangan ma-serve ang kanyang justice. Kailangan mabigyan ng kasiyahan ang hustisya ng Diyos. In order for God to solve the issue of sin, dapat hindi mako-compromise ang pagiging patas ng Diyos. Ano ibig natin sabihin? Forgiveness must be provided to man without God letting His justice go unsatisfied. Hindi po handang magpatawad ng Diyos ng kasalanan ng tao, pero hindi siya papayag
na baliwalain ang kanyang hustisya. Ano ibig sabihin? Kaya kailangan ng kapatawaran sapagkat mayroong nilabag. Kaya kailangan ng tao na mapatawad sapagkat siya'y sumuway. No? Sapagkat siya'y nagrebelde sa Diyos. At ang Diyos, bilang banal na Diyos, kailangan parusahan niya ang kasalanan. No? Kailangan parusahan niya ang nagkasala. So there's a dilemma here, no? Gusto ng Diyos na mag-provide ng solution para sa kasalanan ng tao, pero hindi niya kailangan na baliwalain ang kanyang hustisya. Sin must be addressed first before forgiveness can become available. Hindi pwedeng baliwalain ng Diyos ang kasalanan ng tao sapagkat yun ang dahilan kung bakit kailangan ng provision ng forgiveness. Ano kailangan ng Diyos na gawin sa kasalanan? Diba? Sabi nga ni Apostle Paul dun sa Romans 6:23, familiar tayo lahat dyan, ano sabi? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yun ang nararapat na bayad sa ating kasalanan. Ang tayo'y mamatay. In order for sin to be solved, death is required. Kailangan may mamatay. And that's the reason why in the Old Testament namamatay yung mga hayop. Imagine, pipiliin mo yung hayop na walang kapintasan, hindi siya pipe, hindi siya bingi, hindi siya pilay, wala siyang galis, malusog. No? Pagkatapos dadali mo yun sa pari, doon sa templo para para patayin. Bakit? Kailangan may mamatay at magdanak ng dugo para mapatawad ang kasalanan ng tao. Now, here's the dilemma. Man needs to be forgiven. Pero ang problema, hindi niya kayang bayaran yung presyo ng kapatawaran. Paano yun? Kailangan nating mapatawad sa ating mga kasalanan, pero hindi natin kayang bayaran yung hinihingi ng Diyos para mapatawad tayo. Kaya doon sa sinabi ni Paul sa Romans 6:23, the only way for man to pay his sins is what? To die. Kailangan mamatay ka para mabayaran mo yung kasalanan mo. Hindi naman ibig sabihin pag namatay ang isang tao, okay na, tapos na. Hindi. Di ba, tinuturo sa Biblia, pag ang isang tao namatay, nagpapatuloy ang kanyang kaluluwa. So kung wala siyang kaugnayan kay Kristo, namatay siya sa kanyang kasalanan, ibig ba sabihin, tapos na yung kanyang problema sa kasalanan, hindi, babayaran niya ng walang hanggan yun sa impyerno. That's why there is hell. Di ba sa panahon natin yun, tinatanggi yung hell eh. Tinuturo ng mga tao annihilationism. Pag namatay ang tao, wala na siya, parang bula. Pag pumutok yung bula, wala na. Tinatanggal ng mga tao na ito yung responsibilidad ng tao sa kanyang kasalanan. Kailangan pagbayaran ng tao ang kasalanan niya. That's why God created hell. Bakit? Sapagkat ang isang taong namatay sa kanyang kasalanan, isang tao na namatay nang hindi naniniwala na kailangan niya si Kristo at hindi nagsusuko ng buhay niya kay Kristo, pagbabayaran niya yun. Pag namatay siya, magpapatuloy siyang magbabayad sa impyerno for all eternity. Man needs forgiveness, but he cannot pay the price that it requires. So what is the solution? Ang Diyos may kailangan siyang gawin patungkol sa kasalanan ng tao. Hindi natin kayang solusyonan yung kasalanan natin. Anong ginawa ng Diyos? Siya ang gumawa ng solusyon para i-address ang ating kasalanan. Diba? Purihin ng Diyos. Hindi natin kaya eh. No? Wala tayong magagawa para yung kasalanan natin mapatawad. Kaya anong ginawa ng Diyos? Siya yung gumawa ng paraan para ma-address ang ating issue with sin. This problem is one fit only for God. Pansinin niyo po ito. Ang Diyos ang offended. Diba? Sino ba ang nagrebelde? Ang tao. Sino ba ang pinagrebeldehan niya? Ang Diyos. So, ang Diyos ang offended. At man is the offender. Pero ang problema sa tao, he cannot offer anything to remove the wrath of God. Walang magawa ang tao para alisin yung galit ng Diyos. Ang kaya lang gawin ng tao sa harapan ng Diyos, dagdagan yung galit ng Diyos. Diba? Dagdagan yung pagkamuhi ng Diyos sa Kanya. Wala siyang magawa para yung pagkamuhi ng Diyos maalis. Para ang galit ng Diyos maalis, para ang hustisya ng Diyos mabayaran. Wala siyang magawa. Baga lalo niya nang nilulubog ang sarili niya sa kaparusahan ng Diyos because of his inability
to please God. So God Himself gave the only way for His own justice to be satisfied. Para mabigyan ng kasiyahan ang hustisya ng Diyos, anong ginawa ng Diyos? Ang isang option, para mabayaran ng hustisya ng Diyos, itapon niya ang lahat ng tao sa impyerno. Diba? Pagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, ibig sabihin, the logical solution for our sin is to suffer because of our sin, all of us, eternally in hell. That's one scenario. Pero alam niyo kung anong ginawa ng gracious God? He provided a different way out for man from his sin. At ano yun? Atonement. Ipinadala ng Ama ang kanyang bugtong na anak para sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang sariling dugo at buhay, ang tao na dapat ay magbayad ng kanyang kasalanan eternally in hell, mabigyan ng pag-asa, mapatawad, ma-rescue from hell. And the basis of this atonement is actually found in the Old Testament. Doon sa Leviticus 17:11, ano sabi doon? Sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo, at ang aking ibinibigay sa iyo sa ibabaw ng dambana upang ipantubos sa iyong mga kaluluwa, sapagkat ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay. Ang solusyon ay binigay ng Diyos, atonement, pagtubos. Anong kailangan para magkaroon ng pagtubos? Merong kailangang mamatay na buhay. Merong buhay na kailangang magdanak ng kanyang dugo, magbigay ng kanyang buhay para magkaroon ng kapatawaran. To put it in simple terms, atonement is through the death of a living sacrifice. Imagine, diba? Karapat-dapat lamang na tayo ay magdusa sa impyerno. Yun ang hustisya ng Diyos. Pero dahil siya'y mahabagin, maawain, nagbigay pa siya ng ibang paraan para mapatawad ang tao, para makatakas ang tao sa walang hanggang impyerno. Ano yun? Binigay niya yung kanyang anak para mamatay. Ang Panginoong Jesucristo pinadala niya para mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Marami iniisip. Yung sa Old Testament, nagsasacrifice ang mga Israelita sa Diyos. Ibig sabihin, nagbibigay ang mga Israelita sa Diyos. Pero hindi yun ang totoo eh. Ang totoo, ang Diyos ang nagbigay sa mga Israelita ng paraan para sila'y mapatawad. At ganon din ang ginawa ng Diyos sa bagong tipan. Ang Diyos pa rin ang nagbigay ng paraan. Hindi siya nagbigay ng hayop. No? Binigay niya yung kanyang anak. Ang kanyang nag-iisang anak para magkaroon ng kapatawaran ang tao. Again, Israel in the Old Testament was only offering temporary sacrifice for the forgiveness of their sins. Ang Diyos Ama ipinadala niya ang Panginoong Jesucristo hindi para maging temporary solution sa ating sin, kundi para maging permanent sacrifice to remove our sins. Sabi nga sa John chapter 1 verse 29, di ba? Nung makita ni Juan Bautista si Jesus na lumalapit sa kanya, sabi niya, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Buhay pa ang Panginoon nun. But somehow, John the Baptist is prophesying na sinasabi niya, this Jesus who is now alive will one day die. Itong Jesus na ito na ngayon ay buhay, mamamatay siya. Bakit? Ginamit yung term na kordero ng Diyos. Saan niya hinango yung image na yun? Sa Old Testament. Di ba? Ngayon, ang isang tupay buhay. Pero pag ito'y dinala sa templo, ito'y papatayin. At ang kanyang dugo ay itatapon sa altar. Ganun yung sinasabi ni John the Baptist. Ito ang kordero ng Diyos. Buhay siya ngayon. Pero darating ang panahon, mamamatay siya. Bakit? Sapagkat ang kanyang dugo ay iaalay sa altar ng Diyos. Di ba ganyan ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo? Ang Panginoong Jesucristo, kinailangan niyang mamatay sa krus ng Kalbaryo. At pagkatapos niyang mamatay, inalay niya ang kanyang sariling dugo doon sa templo ng Diyos para ma-enjoy natin hindi ang temporary forgiveness, but ang permanent forgiveness. Sabi nga Hebrews chapter 10 verse 18, kung saan may kapatawaran ng mga ito ay wala ng pag-aalay para sa kasalanan.
Kaya wala nang templo eh. 'Di ba? Hindi natin kailangan ng mga saserdote. Hindi na natin kailangan ng altar. Hindi na natin kailangan ng sacrifice. Bakit? Tapos na. Inalay na ng Panginoon ang kanyang sarili sa krus more than 2,000 years ago. At siya'y nandun na sa langit ngayon. No, natapos niya na ang kanyang pag-aalay. Sabi diyan, wala nang pag-aalay na kailangan pa para sa kasalanan. Purihin ang Diyos. Pero hindi lang yan. Okay? Hindi lang po ipinakita sa atin na ang pagpapatawad ng Diyos very costly and He needed to consider His own justice. Pangalawa, the blood of Jesus is the only solution to sin. So para masiyahan ang katarungan ng Diyos at maging available ang kapatawaran para sa atin, anong ginawa niya? Kinailangang ang dugo ng Panginoon ay madanak sa krus ng Kalbaryo. Now, it is interesting to note that when our Lord Jesus redefined the meaning of the Passover meal, nagkaroon siya ng direct link. Di ba? Nung Old Testament, mayroong dugo na dinadanak para mapagtibay ang tipan. Ganon din daw sa bagong tipan. Di ba? Ano sabi niya sa Matthew chapter 6 verse 28? Sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa papatawad ng mga kasalanan. Kaya pag tayo naglo-Lord's Supper, di ba paulit-ulit natin sinasabi, ito ang dugo ng bagong tipan. Ano ibig sabihin nun? Sa pamamagitan ng dugo ng kordero ng bagong tipan na walang iba kundi ating Panginoong Jesucristo, binigyan ng solusyon ng Diyos ang problema natin sa kasalanan. Sa lumang tipan, si Moises ang mediator ng Old Covenant. Ang ginagawa ni Moises para mapagtibay ang tipan, di ba, winiwisikan niya yung mga Israelita ng dugo ng hayop. Mababasa mo yan sa Old Testament, no? He sprinkled the people of Israel with the blood of animals. And that ratified the Old Covenant. Pero sa bagong tipan, ang ating mediator, hindi na si Moises, ang ating Panginoong Jesucristo. At ang ginagawa ng Panginoong Jesucristo, hindi siya nagsasaboy ng dugo ng hayop. He sprinkles His own blood. Diba? 1 Corinthians 11:25, ang kopang ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Okay, yung Lord's Supper, diba? It's a reminder of the ratification of the new covenant. Pinagtibay ang bagong tipanan sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo, hindi dugo ng hayop. No? Dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Sino ba ang Panginoong Jesucristo? Siya ang anak ng Diyos na nagkatawang tao. Inalay niya ang kanyang sariling dugo sapagkat sa pamamagitan nito mapagtitibay ang bagong tipanan. At ang bagong tipanan ngayon ang nangangako sa atin ng isang matibay na kaugnayan sa Diyos. The blood of the new covenant is superior to those sprinkled in the old covenant. Why? Sapagkat ang dugo ay dugo mismo ng Panginoong Jesucristo. Meron tayong kapatawaran dahil sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo. The precious blood of Jesus Christ is efficacious to the forgiveness of sins of those who believe. Kayo nananampalataya sa Panginoon ngayon. Meron kapatawaran ng iyong kasalanan dahil sa bisa ng dugo ni Jesucristo na minsang dumanak doon sa krus ng Kalbaryo. So, sacrament ng Lord's Supper, pag ininom natin yung kopa na may katas ng ubas, nagsisimbolo yan ng isang internal and permanent effect of the atonement completed by Christ. Kaya hindi biro yung pagsama sa banal na hapunan, no? Pag kumain ka ng tinapay, uminom ka ng saro, mula sa saro na may katas ng ubas, you are reminding yourself, no? Na kaya ako ganito ngayon, hindi dahil sa ginawa ko, hindi dahil sa achievement ko, kaya ako ganito ngayon dahil sa ginawa ni Jesucristo para sa akin. Dahil sa ginawa mismo ng Diyos Ama para sa akin, isinakripisyo niya ang kanyang anak doon sa krus ng Kalbaryo nang sa gayon ng aking kasalanan mapatawad. The sacrament of the Lord's Supper, kung papansin niyo, ito lang yung natatanging larawan na pinahintulutan ng Diyos sa worship. Diba? Element of worship ang Lord's Supper eh.
Pero ito lang yung tanging may image na pinayagan ng Diyos. Ba wala na ibang larawan na pinayagan ng Diyos sa worship. Diba? That's why we don't have crosses, we don't have images. No? Hindi pinahintulutan ng Diyos yun eh. Diba? Bakit? Nagiging idolatrous. Pero ito yung pinahintulutan ng Diyos na larawan. Bakit? Kapag ang sinasamba natin ay ang inire-represent talaga nito. Ang Panginoong Jesucristong nag-alay ng kanyang buhay, namatay, nagpadanak ng kanyang sariling dugo para maranasan natin ang totoong solusyon sa ating kasalanan, ang pagpapatawad ng Diyos ng mga ito. Forgiveness is now available because the perfect sacrifice has been accomplished once and for all. Matatapos lang tayo mag-participate sa Lord's Supper pag bumalik na si Jesus. Hindi na natin kailangan mapaalalahanan ng kanyang ginawa. Sapagkat pag bumalik siya, walang hanggan na nating may experience, 'di ba? Ang katotohanan at kabuuan ng kanyang ginawa para sa atin. Kaya kung ikaw ay Kristiyano, the effect of the death of Christ is a present and real experience for you. It may encourage you that none of your sins can be beyond forgiveness. Kung Kristiyano ka, naranasan mo na mapatawad ng Diyos sa iyong kasalanan, ibig sabihin nun, wala tayong kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos. So dapat maging encouragement sa atin yun. Diba? Hindi tayo dapat ma-paralyze ng ating sin. Hindi tayo dapat ma-defeat ng ating sin. Why? Because there's solution for it. And God Himself provided the solution for it. Pero hindi natin dapat pagsamantalahan naman ng biyaya ng Diyos ng pagpapatawad. Hindi naman ibig sabihin na tiyak na patatawarin tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Isasadyain naman natin gumawa ng kasalanan at sabihin sa Diyos na, kaya mo naman akong patawarin o Diyos kaya okay lang siguro na paminsan-minsan lumabag ako sa kagustuhan mo. Mali yun. Hindi nararapat yun. Pag ginawa natin yan, hindi yan isang pagpapakababa sa harapan ng Diyos, kundi isang tahasang pagre-rebelde sa kanyang harapan. Ang tandaan natin, pag tayo ay nakikinabang sa pagpapatawad ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, napupuri ang Diyos. Pero kung tayo magpapatuloy sa kasalanan at gagamitin natin ang katotohanan na tayo patatawarin, kinakaladkad naman natin ang pangalan ng Diyos sa kahihiyan. Diba? So doon tayo sa tama. Manatili tayo sa tamang paninindigan. No? Na tayong mga pinatawad, dapat mabuhay ng may kabanalan. Kung ikaw naman hindi pa Kristiyano, nakikinig ka ngayon, at nakaka-observe ka, di ba, ng Lord's Supper, kaya mainam, no, na pagka naglo-Lord's Supper ng church, huwag kang aalis. Manatili ka. Hindi dahil gusto namin na maramdaman mo na hindi ka kasama. No? Gusto naming manatili ka pagka ang church ay nagse-celebrate ng Lord's Supper. Bakit? Sapagkat ito yung invitation sa iyo Di ba? Kaya gospel invitation ng Lord's Supper. No, sinasabi nito na ito lang yung solusyon sa kasalanan mo No? Wala ka lang ibang paraan para ang kasalanan mo mapatawad, kundi sa pamamagitan lamang ng ginawa ng Diyos na pag-aalay ng kanyang sariling anak para mapatawad ang ating kasalanan. Ang iyong pamamaraan para ma-attain ang pagpapatawad ng Diyos ay walang halaga. Ang paraan lamang na pinrovide ng Diyos ang tatanggapin niya parang isang makasalanan ay totoong maging karapat-dapat sa Kanya. Binayaran na ng Diyos yung napakataas na presyo ng kapatawaran. Hindi niya na kailangan ulitin yung kanyang pagsasakripisyo. Ginawa niya yun minsan para sa lahat. At pwede mong ma-experience yung pagpapatawad ng Diyos ng libre. No? Kung ikaw talaga ay magsisisi sa iyong kasalanan at aaminin mo sa harapan ng Diyos na kailangan mo siya. Hindi ba mainam na kung ikaw hindi mananampalataya, huwag kang masatisfy dun sa false hopes mo. Masatisfy ka dun sa hope na offer ng Diyos sa iyo. Gusto kong magtapos sa pamamagitan ng isang story. Hindi ko alam kung familiar kayo sa Aesop's Fable. Pero merong isang story doon patungkol sa isang aso at sa kanyang anino. Minsan daw, merong isang aso na nakakita ng isang piraso ng karne. Tuwan-tuwa siya pagkat meron siyang masarap na pagkain pag-uwi niya sa kanyang tahanan. So, kinagat niya ito at masaya siya naglalakad
Pero kailangan niyang tumawid ng isang maliit na tulay, no? Papunta sa kanyang bahay. Nung tumatawid na siya sa tulay, tumingin siya doon sa ilalim, mayroong tubig, nakita niya, meron isang aso na may dala na isa ring pirasong karne sa kanyang bibig. Of course, the dog, not realizing na shadow niya yon, akala niya ibang aso na may dala ng ibang piraso ng laman. So, naging greedy siya. So, gusto niya, hindi lang yung piraso ng laman na meron siya, madagdagan pa ng isa. So, ang ginawa niya, pinilit niyang agawin yung piraso ng laman na nasa bibig ng aso na nandun sa reflection sa tubig. Ano nangyari? Siyempre, nung binitawan niya na yung kanyang karne, nahulog yun sa tubig. Imbis na magkaroon siya ng masarap na pagkain, nawalan pa siya. So, anong lesson ng story na ito? The real meat of God's promise of forgiveness and eternal life can be yours. So, dapat huwag kang masatisfy sa mga fake. Diba? Dapat hindi ka masatisfy sa mga imitation. So, huwag kang masatisfy sa pamamagitan ng sarili mong paraan, no, para makamit ang pagpapatawad ng Diyos. Minsan ang ginagawa ng tao, kino-convince niya ang sarili niya na okay lang yung ginagawa niyang kasalanan. No? Okay lang yan, mapapatawad din naman ako ng Diyos. At nasasatisfy siya doon. Para kanyang aso sa story, no? Meron ka dapat may enjoy na totoong laman, pero pinili mo na makuha ang isang laman na mula lang pala sa reflection mo. Isang fake na laman, no? Isang imitation na laman. Ang ino-offer ng gospel sa iyo, yung totoong forgiveness sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So kung gusto mo ma-experience sa totoong forgiveness na ito, you must come to Jesus. Diba? You must come to Jesus so that you can experience this real and lasting forgiveness. At ang sabi ng Biblia, sino mang lalapit sa Panginoon, hindi niya tataboy. Diba? Pag lumapit tayo sa Panginoon, we are not like that dog na may dala na tayong laman. At totoo, wala tayong dala. Pero ang parami sa atin ng gospel, pag lumapit tayo sa Panginoon, bibigyan niya tayo. Hindi niya tayo tataboy. Bibigyan ka niya. Kaya kung ikay lalapit kay Kristo ngayon, hihingi ng kapatawaran, matatamo mo. No? Kapagkat ginawa na ng Diyos ang paraan. Wala tayong kailangan gawin eh. Ang kailangan natin gawin, alam mo kung ano, magsisi tayo sa ating kasalanan, lumapit tayo kay Jesucristo at humingi tayo ng pagpapatawad na nagmumula sa Diyos. Isang pagpapatawad na permanente. Isang pagpapatawad na ganap na pamamagitan ni Jesucristo. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, kami po'y nagpapasalamat sa iyo sa aming pong pinag-aralan mula sa salita na ito. Salamat sapagkat ikaw mismo ang gumawa ng paraan para solusyonan ang aming problema sa kasalanan. Sapagkat wala kaming kakayahan na alisin ang aming mga sarili sa pagiging alipin ng kasalanan, sa pagiging miserable sa kasalanan, at hindi namin kayang bayaran ang hustisya ng Diyos para kami ay mapalaya mula sa kasalanan. Pero salamat sa Diyos, sapagkat kayo mismo ang gumawa ng paraan, at ang ginawa niyong paraan ay isang mamahaling paraan, sapagkat hindi kayo nagpadala ng hayop o mga hayop para ang kanilang dugo maging kabayaran ng aming kasalanan, kundi pinadala mo mismo ang iyong bugtong na anak. That is the high cost of forgiveness. Pinadala mo ang iyong bugtong na anak para mamatay sa krus, nang sa gayon ang kanyang dugo ang maging dahilan para ang aming mga kasalanan ay mapatawad, para kami matubos mula sa aming kalagayan at pagkakasadlak sa kasalanan, para kami mapalaya at maging anak ng Diyos. So dalangin ko po, O Diyos, lalo na sa mga hindi pa mananampalataya nakikinig ngayon, sana seryosohin nila ang kanilang kasalanan. Hindi porket hindi nila na-experience ang guilt, ay hindi sila mananagot sa iyo. Probably kaya hindi nila na-experience yung guilt sapagkat manhid na sila sa kanilang kasalanan. O naging komportable na sila sa kanilang kasalanan. But it doesn't mean na hindi nila pagbabayaran ng kasalanan na ito. Kailangan nilang magsisi. Kailangan nilang lumapit sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Humingi ng tawad at manampalataya na sapat ang ginawa ni Jesus na pag-aali ng kanyang dugo para kami tubusin, para kami mapatawad. Nang sa gayon, ay matanggap namin ang totoong pagpapalaya ng Diyos mula sa kasalanan. Kami namang mga mananampalataya, patuloy niyo po kaming paalalahanan na
Sapat ang ginawa ng Panginoon para i-address ang aming problema sa sin. Pero hindi po ito lisensya para kami magpatuloy sa paggawa ng kasalanan. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na mabuhay ng nakalulugod sa inyo at nararapat sa high cost of forgiveness na inyo pong nilayo, na inyong ginusto na matanggap namin sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus. Pinupuri ka namin sa lahat ng ito. Amen.